Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Pedro, isang binatang simpleng magsasaka. Lumaki siyang mahirap. Wala siyang magulang, tanging lola niyang si Lolang Sima ang kasama niya sa maliit na bahay na pawid. Araw-araw, nagbubungkal siya ng lupa gamit ang lumang araro at kalabaw na si Putik. Pagod man, lagi pa rin siyang nakangiti. Kilala siya sa baryo bilang si Pedro na mabait pero medyo ulyanin. Pedro! Tawag ni Lolang Sima habang nagluluto. Huwag mong kalimutan ang tubig sa poso bago ka pumasok sa bukid. Opo, Lola! Sigaw ni Pedro, sabay bitbit ng timba. Pero pagdating sa poso, napatingin siya sa langit. May ulap na kakaiba, kulay ginto at kumikislap. Teka, parang hindi normal to bulong niya. Ngunit, pinagsawalang bahala lang niya iyon. Pagdating niya sa bukid, napansin niyang tila nananahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang langaw, walang kahit anong ingay. Ang tahimik, sabi niya. Paglingon niya sa puno ng saging, may narinig siyang malakas na hoy! Oh! Sigaw ni Pedro, halos mahulog sa lupa. Pagtingin niya, may matsing na nakaupo sa sanga, nakangisi. Bakit ka sumisigaw? Para kang nakakita ng multo. Ikaw nga ang nakapagsalita sagot ni Pedro. Ngumisi ang matsing. Ako si Matsing, ang tagapagtanggol ng gubat. Tagapagtanggol? Ako ang bantay ng mga hayop at halaman dito. Pero ngayon, may kakaibang nangyayari. Bago pa makasagot si Pedro, biglang sumirit ang tubig sa lupa at nabuo ang isang maliit na balon. Mula roon may umusbong na pagong, kulay jade ang balat at may gintong guhit sa likod. Ako si Pagong, malumanay nitong sabi. Matagal ko nang nararamdaman ang pagbabago sa paligid. May pumasok na nilalang na hindi dapat naririto. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Pedro, medyo kinakabahan. May nilalang na nagtatago sa bundok. Paliwanag ni Pagong. Isa siyang espiritu ng dilim, kumakain ng enerhiya ng kalikasan. Napakamot ng ulo si Pedro. Ano naman kinalaman ko dyan? Ngumiti si Matsing. Ikaw lang ang nakakita ng gintong ulap kanina, di ba? Bakit? Iyon ang hudyat, sabi ni Pagong. Pinili ka ng liwanag ng kalikasan. Ha? Ako? Natawa si Pedro. Magsasaka lang ako? Wala nga akong sapatos. Ngumiti si Pagong. Hindi kailangan ng marangyang buhay para maging bayani. Sa gitna ng usapan nila, biglang kumulog. Ang kalangitan ay nagdilim at may bumagsak na kidlat sa di kalayuan. Sumabog ang lupa at mula roon ay lumabas ang isang nilalang na kulay abo. May mahahabang kuko at mata na pulang-pula. Mga nilalang ng liwanag, sabi ng boses nito. Walang lugar para sa inyo rito. Tumalon si Matsing pababa, sabay sigaw. Pedro, takbo! Ngunit imbes na tumakbo, napakaw si Pedro sa kinatatayuan. Nakita niyang bumagsak si Pagong matapos tamaan ng itim na enerhiya. Hindi, Pagong! Sigaw ni Pedro. Sa sandaling iyon, isang gintong sinag ang lumabas sa kanyang dibdib. Umiikot ito sa kanyang kamay. Naging liwanag na parang tanglaw ng araw. Anong nangyayari sa akin? Gulat na tanong ni Pedro. Sumigaw si Pagong habang nakahandusay. Pedro, gamitin mo yan. Yan ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ng kalikasan. Biglang kumilos ang katawan ni Pedro. Tila ginagabayan ng sariling espiritu. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumuo ng gintong kalasag na humarang sa pag-atake ng nilalang. Hindi ako sanay sa ganito, sigaw niya. Sumagot si Matsing. Walang sanay sa kabutihan hanggat hindi mo sinusubukan.
nagkaroon ng matinding sagupan. Ang mga puno ay nagsayawan sa hangin, ang lupa ay nagliyab at ang langit ay kumulog ng sabay. Sa gitna ng labanan, nagtagumpay si Pedro nang walang planong lumaban. Ang nilalang ay tuluyang nawala matapos tamaan ng kanyang gintong liwanag. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, nagsalita ito. Hindi dito nagtatapos to. May darating pang mas malakas sa akin. Pagkatapos ng laban, napaluhod si Pedro, lumingon siya kina Matsing at Pagong. Anong nangyari sa atin? Tanong niya. Ngumiti si Pagong kahit sugatan. Simula pa lang yan, Pedro. Hindi aksidente ang pagkikita natin. Ngayon, dagdag ni Matsing, isa ka na sa amin? Sa inyo? Tanong ni Pedro. Oh, sagot ni Pagong, sa mga tagapangalaga ng balanse ng kalikasan. Sa huling bahagi ng araw, lumubog ang araw sa likod ng bundok. Habang naglalakad sila pauwi, tinanong ni Pedro, kung ako'y tagapangalaga, ano ang unang aral ko? Ngumiti si Pagong at sumagot, matutong makinig sa paligid bago ka kumilos. Dahil minsan, sa katahimikan mo, maririnig ang tunay na lakas ng mundo. Ngumiti si Pedro at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa lupa, sa hangin at sa bawat punong dumaraan. Hindi niya alam ang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay ay ngayon pa lang nagsisimula. Makalipas ang ilang araw mula nang makipaglaban si Pedro sa nilalang ng dilim, tila bumalik na sa normal ang lahat. Tahimik ang baryo, masagana ang ani, at parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa puso ni Pedro, may gumigising na hiwaga, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang nag-aararo siya sa bukid, napansin niyang biglang lumago ang mga halaman na kanyang dinidiligan. Ha? Kakabuhos ko lang ha? Parang nabuhayan bigla? Hindi niya alam. Bawat patak ng pawis na tumatama sa lupa ay nagdadala ng liwanag ng kalikasan. Ito ang biyayang iniwan ng gintong sinag na pumasok sa kanya noong laban nila sa nilalang ng dilim. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa harap ng bahay nila ni Lolang Sima, napansin niyang maliwanag ang buwan, tahimik ang paligid, tila ba may inaanyayahan siyang pakinggan. Pedro, napalingon siya pero walang tao. Pedro, ngayon mas malinaw. Ang tinig ay mula sa hangin mismo. Lumabas siya ng bahay at sinundan ang tinig hanggang makarating siya sa paanan ng bundok Sinaliw. Isang lugar na madalas pinagbabawalan ng mga matatanda. Sabi ni Lola noon, huwag kang lalapit sa bundok na iyan. May mga espiritong nananahan diyan. Hindi basta-basta ang pumapasok. Pero sa pagkakataong ito, tila may lakas na nagtutulak kay Pedro. Kung ano man to, kailangan kong malaman. Bulong niya. Pag-akyat niya sa bundok, biglang sumilay ang liwanag sa mga dahon. At mula sa mga anino ng kagubatan, lumitaw si Pagong at si Matsing. Pedro! Sigaw ni Matsing. Anong ginagawa mo rito sa 10 oras ng gabi? Narinig ko ang boses. Parang tinatawag ako ng bundok mismo. Tumingin si Pagong sa paligid, halatang nag-aalala. Hindi mo dapat marinig yon, Pedro, maliban na lang kung biglang may sumabog na liwanag sa gitna ng kagubatan. Isang bilog na bato ang lumitaw at sa ibabaw nito ay may mga ukit ng sinaunang simbolo. Yan ang bato ng Sinaliw, sabi ni Pagong. Diyan nakatago ang lihim ng ating pinagmulan. Lumapit si Pedro.
Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga bulong. Mga tinig ng kalikasan, ng hangin, ng ilog, at ng mga punong matagal ng tahimik. Pedro, muling wika ng tinig. Ang liwanag ay nasa Yona. Ngunit tandaan mo, bawat liwanag ay may anino. Biglang kumidlat at sa isang iglap, napasok si Pedro sa loob ng bato para siyang nilamon ng liwanag. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi na siya nasa bundok. Nasa loob siya ng isang napakalawak na lugar, isang sinaunang kaharian na gawa sa kristal, kung saan lumulutang sa hangin ang mga isla at dumadaloy ang ilog ng liwanag. Nakita niya si Matsing at Pagong na anyong tao. Si Matsing ay isang mandirigmang may gintong baluti at si Pagong ay isang matandang pantas na may hawak na tungkod na may hugis buwan. Nasaan tayo? Tanong ni Pedro, sa kaharian ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Sagot ni Pagong, dito nagsimula ang lahat. Bago pa man lumitaw ang mga tao, naglakad sila sa loob ng palasyo hanggang sa marating nila ang isang silid na may higanting salamin. Sa loob nito ay may mga larawan ng nakaraan. Ang unang mga tagapangalaga na lumaban sa dilim, ang una nilang pagkakaisa sa pagitan ng hayop, tao at kalikasan. Ang mga tagapangalaga noon ay tatlo, sabi ni Pagong. Isang taong may pusong dalisay, isang hayop na matalino, at isang espiritong mapayapa. Tumitig siya kay Pedro. Ngayon, ikaw ang napiling bagong tao. Ngunit tandaan mo, may dahilan kung bakit ikaw. Lumapit si Pedro sa salamin at sa loob nito ay nakita niya ang imahe ng kanyang mga magulang. Lola, bulong niya, si tatay, si nanay. Mula sa imahe, nakita niya ang dalawang taong nakasuot ng parehong simbolo ng tagapangalaga. Hindi ko alam, mangiyak-ngiyak niyang sabi, tagapangalaga pala sila? Tumango si Matsing. Ang iyong ama ay tagapangalaga ng liwanag at ang iyong ina ay tagapangalaga ng lupa. Ngunit nang dumating ang kadiliman, sila'y nag-alay ng buhay upang protektahan ang balanse. Lumuhod si Pedro, hawak ang kanyang dibdib. Akala ko iniwan nila ako. Hindi, sabi ni Pagong. Iniligtas ka nila. Ipinadala ka nila sa mundo ng tao para sa araw na ito. Ang araw na ikaw ang magpapatuloy ng kanilang misyon. Ngunit bago pa makasagot si Pedro, biglang yumanig ang lupa. Pumutok ang salamin ng kasaysayan at mula rito ay lumabas ang isang anino, isang espiritu ng kadiliman, ang parehong enerhiya na nakita niya sa unang laban. Ngayon, mas malaki na ito, may pakpak at matatalim na kuko. Walang katapusan ang liwanag, pero laging may uhaw na anino. Sabi nito, ikaw, Pedro, anak ng liwanag, anak ng lupa, panahon na para mabura ka. Tumalon si Pedro at sinubukang gamitin ang kanyang gintong liwanag, pero hindi ito lumalabas. Pagong, bakit ayaw gumana? Hindi sapat ang lakas, Pedro. Sigaw ni Matsing, kailangan mong paniwalaan ang sarili mo. Pero natatakot ako. Lahat ng bayani natatakot, pero lumalaban pa rin. Sa gitna ng takot at kaguluhan, naramdaman ni Pedro ang mainit na kamay ng kanyang ama sa balikat, isang alaala mula sa nakaraan. Anak, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang harapin ito. Isang gintong liwanag ang bumalot muli sa kanya. Ngayon,
Hindi lang ilaw ng araw, may halong enerhiya ng lupa at hangin. Sinugod niya ang anino at sumigaw. Para sa kalikasan, para sa mga magulang ko. Sa isang malakas na pagsabog, naglaho ang nilalang sa alon ng liwanag. Pagmulat ni Pedro, bumalik siya sa paanan ng bundok kasama sina Pagong at Matsing, parehong humihingal pero ligtas. Natapos na ba? Tanong ni Pedro. Hindi pa, sagot ni Pagong. Ngayon pa lang nagbubukas ang totoong labanan. Ngumiti si Pedro kahit pagod. Kung ganon, simulan na natin. Sa langit, bumalik ang gintong ulap na minsan na niyang nakita. At sa ilalim nito, si Pedro, isang simpleng magsasaka. Ngayon ay tagapangalaga ng kalikasan, handa sa bagong yugto ng kanyang tadhana. Lumipas ang ilang araw mula nang maranasan ni Pedro ang mahiwagang liwanag sa bundok. Simula noon, napansin ni Matsing at Pagong na tila may kakaibang enerhiya ang binata. Mas mabilis siyang kumilos, mas maingat, at tila mas lumalakas sa tuwing lumalapit siya sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat, may nararamdaman din siyang bigat sa dibdib. Parang may paparating na unos. Isang umaga, habang nag-aalaga sila ng mga halaman sa paanan ng bundok, napansin ni Pagong ang kakaibang kulay ng mga ulap. Pedro, parang hindi ordinaryong bagyo yan ani Pagong habang nakatingala. Hindi bagyo yan, sagot ni Matsing. Seryoso ang mukha. Yan ang tanda ng paggising ng itim na anito. Napalingon si Pedro, itim na anito. Ano? Yon. Isang makapangyarihang nilalang na matagal nang sinelyuhan sa ilalim ng bundok, paliwanag ni Matsing. Nang pumasok ka sa kuweba noon, may nabuksan kang daan na dapat ay nanatiling sarado. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Pedro. Ibig mong sabihin, kasalanan ko? Hindi namin sinasabing kasalanan mo, Pedro, sabi ni Pagong. Ngunit ikaw lang ang may kakayahang ayusin ang gulong ito. Ikaw ang piniling taga-pangalaga ng liwanag. Hindi alam ni Pedro kung matatakot siya o maiiyak. Isa lamang siyang simpleng binata, mahina, tamad, at walang alam sa kapangyarihan. Pero ngayong nakataya ang buong bundok, wala na siyang oras para magduda. Sa gubat ng mga anino, kinagabihan, naglakbay silang tatlo papunta sa pinagmumula ng dilim. Habang naglalakad, bawat hakbang ni Pedro ay may kasamang pag-alon ng hangin at bawat dahon na madampian niya ay kumikislap. Hindi mo ba nararamdaman, Pedro? Tanong ni Matsing. Ang kalikasan ay nakikilala ka na. Ngunit bago pa siya makasagot, may malakas na dagundong na narinig mula sa malayo. Nayanig ang lupa at mula sa kadiliman ay sumulpot ang isang malaking nilalang na yari sa usok at apoy, ang itim na anito. Matagal akong natulog, umaling-aw-ngaw ang tinig nito. At ngayon, dahil sa isang hangal na bata, ako'y muling malaya. Nanginig ang tuhod ni Pedro, ngunit biglang lumitaw sa kanyang palad ang gintong marka na nakita niya noong unang gabi. Nagningning iyon at biglang lumakas ang hangin sa paligid niya. Hindi ako papayag na sirain mo ang bundok, sigaw niya. Tumawa ang anito. Isang tao lang laban sa akin? Ngunit bago pa siya umatake, humarang sina Matsing at Pagong. Hindi siya nag-iisa, wika ni Pagong. Nasa likod niya ang lahat ng nilalang na umiibig sa liwanag. Ang unang labanan, sumiklab ang apoy at kidlat sa gubat. Kumapit si Pedro sa kapangyarihang dumadaloy sa kanya.
Tila ba ang bawat ugat ng puno ay nagbibigay lakas sa kanyang katawan. Lumaban siya gamit ang enerhiya ng kalikasan, ngunit napakalakas ng anito. Nang muntik na siyang tamaan ng itim na kidlat, tumalon si Matsing at sinagip siya. Tinamaan ito sa braso at bumagsak. Sting! Sigaw ni Pedro, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Matsing kahit sugatan. Hindi ka pwedeng sumuko. Pedro, ang totoong tagapangalaga, ay hindi sinusukuan ng mundo. Nang marinig iyon, sumigaw si Pedro at sa gitna ng ulan ng apoy, lumakas ang liwanag ng kanyang palad. Umikot sa kanya ang mga dahon, bato at hangin at naging isang spiral ng liwanag na tumama sa dibdib ng anito. Sumabog ang liwanag at nang maglaho ang usok, wala na ang nilalang. Matapos ang labanan, bumagsak si Pedro sa lupa, pagod at sugatan. Lumapit si Pagong at tinakpan ng dahon ang sugat niya. Hindi pa tapos ang lahat, wika ni Matsing habang umuubo. Ngunit pinatunayan mong karapat-dapat ka, Pedro. Tumingin si Pedro sa bundok na unti-unting nagliliwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi na siya ang dating tamad na binata. Isa na siyang taong may tungkulin, may puso, at may paninindigan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bumulong siya. Hindi ko man alam kung ano pa ang darating, pero handa na akong harapin. At sa di kalayuan, may mga matang nagmamasid. Isang nilalang na tila tao, ngunit may mga pakpak na yari sa usok. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang laban kay itim na anito, muling bumalik sa payapang ritmo ang buhay nina Pedro, Matsing at Pagong. Ngunit kahit tahimik na ang bundok, may kakaibang pakiramdam na hindi maalis si Pedro. Parang may tinig na tumatawag sa kanya. Tuwing gabi, mahina pero malinaw. Pedro, madalas niya itong marinig habang nakatingin sa mga bituin. Akala niya nung unay guni-guni lang. Pero habang tumatagal, lumalakas ang boses, parang nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Yan ang tawag ng kalikasan. Isang madaling araw, habang natutulog si Pagong at nag-aayos si Matsing ng mga prutas, biglang nagising si Pedro. Hindi niya mapigilang sundan ang tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Nagsuot siya ng simpleng baro at dahan-dahang naglakad papasok sa gubat. Habang lumalalim ang nilalakaran, napansin niyang hindi na ordinaryong gubat iyon. Alo mga rahosay, kumikislap, ang hangin ay tila may musika at ang lupa ay lumalambot sa bawat hakbang niya. Pedro, napalingon siya at sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw ang isang matandang babae na may mahahabang buhok na kulay pilak. Nakaputi ito at may hawak na tungkod na yari sa kahoy ng punong balete. Sino po kayo? Tanong ni Pedro. Medyo nanginginig. Ngumiti ang babae. Ako ang diwata ng lumaang puno. Ako ang bantay ng mga lihim ng kalikasan. At ikaw, Pedro, ikaw ang napiling tagapangalaga ng bagong panahon. Ang propesiya ng tatlong bato, tinuro ng diwata ang lupa sa paanan ng punong balete. Doon ay nakalubog ang tatlong bato, isa'y kulay berde, isa'y asul, at isa'y puti. Ang mga batong ito, sabi ng diwata, ay susi sa balanse ng mundong ito. Kapag nagtagpo muli ang liwanag at dilim, tanging ang tagapangalaga lamang ang makakagamit nito.
Lumuhod si Pedro at hinawakan ang berde. Bigla itong kumislap at bumigat ang paligid. Nakaramdam siya ng enerhiya na parang agos ng hangin at ugong ng lupa na sabay na pumapasok sa kanyang katawan. Hindi mo pa kayang taglayin ng lahat, babala ng diwata. Ngunit oras na darating, kailangan mong pag-isahin ang 3 bato. Kapag nagtagumpay ka, mababawi ng mundo ang liwanag nito. Ngunit kapag nagkamali ka, naputol ang sinasabi ng diwata nang biglang umalog ang paligid. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw. Si Matsing! Rang pag-atake ng itim na hangin. Pedro! Sigaw ni Matsing mula sa labas ng gubat. Tumakbo agad si Pedro palabas at sa di kalayuan ay nakita niya si Pagong na nakahandusay. At sa likuran nito'y isang nilalang na tila anino nakabalot sa maitim na ulap. Ang itim na hangin, alagad ng anito. Hindi pa tapos ang aming misyon, tagapangalaga. Sigaw ng nilalang. Lumipad ito at sinubukang hampasin si Pedro ng madilim na enerhiya. Agad niyang inangat ang berde niyang bato at sa sandaling iyon, bumalot ang liwanag sa paligid niya. Alam taong may lumipad, ang mga ugat ay gumalaw at nabuo sa harapan niya ang isang kalasag na yari sa liwanag ng kalikasan. Matsing, Pagong, magtago kayo! Sigaw ni Pedro. Ngunit hindi nakinig si Matsing. Tumalon siya at tinamaan ng anino na palipad sa hangin. Pedro, huwag kang matakot! Sigaw ni Matsing bago ito bumagsak sa lupa. Nag-init ang dugo ni Pedro. Tinawag niya ang buong lakas ng bato at sumigaw. Kung ito ang kapangyarihan ng tagapangalaga, tatanggapin ko! Sumabog ang liwanag. Ang buong kagubatan ay nagningning at nang maglaho ang dilim, wala na ang itim na hangin na iwang abo at alikabok lamang. Pagkatapos ng labanan, lumuhod si Pedro, habol hininga, habang si Pagong ay dahan-dahang gumapang papalapit. Pedro, nakikita ko sa iyo ang liwanag ng kagubatan, sabi ni Pagong, mahina, ngunit may ngiti. Lumapit si Matsing kahit sugatan. Hindi mo lang niligtas kami, Pedro. Niligtas mo rin ang puso mo. Ngumiti si Pedro. Hindi ko alam kung handa na ako sa lahat ng ito. Pero hindi ko natatakbuhan. Muling lumitaw ang diwata sa gitna ng hangin. Magaling, tagapangalaga. Ngunit alalahanin mo, hindi pa tapos ang kwento. Sa timog ng bundok, may bagong aninong nabubuhay. Napatingin si Pedro sa abot tanaw. Doon, sa ilalim ng kumikislap na ulap, nakita niya ang isang malayong bayan na tila nilalamon ng dilim. Tahimik ang umaga sa kagubatan. Ang mga ibon ay muling nag-aawitan, ngunit sa hangin ay may halong kaba, parang may paparating na unos. Si Pedro ay nakaupo sa tabi ng ilog, hawak ang 3 bato, berde, asul at puti. Hindi ko pa rin lubos maintindihan kung bakit ako ang napili, mahina niyang sabi. Lumapit si Pagong, dala ang ilang bunga. Baka kasi hindi mo kailangan maintindihan. Baka kailangan mo lang maniwala. Ngumiti si Pedro, pero sa loob-loob niya ay may takot. Hindi siya hari, hindi siya mandirigma. Isa lang siyang simpleng pinatilyong natutong magtiwala sa mga nilalang ng kagubatan. Ang dilim sa timog, bago pa man sumikat ang araw, dumating si Matsing galing sa tuktok ng bundok. Hingal na hingal. Pedro, Pagong,
nakita ko na ang sinasabi ng diwata. Ang bayan ng San Telmo, nilalamon na ng dilim. Napakunot noo si Pedro. Paano mo nasabi? Walang araw na sumisikat doon. Ang mga tao, tila mga anino. May nilalang na tinatawag nilang hari ng alon. Siya raw ang bagong pinuno. Tumayo si Pedro, mariin ang tingin. Kailangan nating puntahan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Matsing at pagong ang determinasyon sa mga mata ni Pedro. Lo, ohay, tem mapohote ko. Hindi na siya ang dating tamad o takot. Isa na siyang tagapangalaga. At paglalakbay sa bayan ng Anino, mahaba ang biyahe papuntang San Telmo. Nilakbay nila ang mga bangin, tinawid ang ilog na may kumikislap na mga isda at tinaanan ang mga punong may mga matang nakamasid. Sa bawat hakbang, lumalakas ang hangin at lumalalim ang dilim. Hanggang sa wakas, nakita nila ang bayan. Ang dating masiglaang San Telmo ay parang multo. Mga bahay na walang ilaw, mga taong naglalakad na parang walang kaluluwa, at sa gitna ng plaza, isang malaking anino na nakaupo sa trono ng bato. Maligayang pagdating, tagapangalaga, wika ng nilalang. Ang kanyang tinig ay parang alon na bumabangga sa pader. Malakas, malamig, at nakakatindig balahibo. Ako si Samar, ang hari ng alon. Ako ang nilikha mula sa takot at kasakiman ng mga tao. Sa dilim, ako ang hari. Ang labanan ng liwanag at dilim. Lumapit si Pedro, mahigpit ang hawak sa tatlong bato. Hindi mo sila pag-aari. May karapatan silang mabuhay sa liwanag. Tumawa si Samar, umalingaw-ngaw sa buong bayan. Liwanag? Ang liwanag ay kasinungalingan. Tignan mo sila. Mas pinili nilang sumuko kaysa lumaban. Itinaas ni Pedro ang berdeng bato at agad na tumubo ang mga ugat ng puno sa lupa, pilit pinabalot ang anino ni Samar. Ngunit isang iglap lang, winasak iyon ng alon ng kadiliman. Tinamaan si Pedro at napalipad sa ere. Agad siyang sinagip ni Matsing habang si Pagong ay gumawa ng kalasag mula sa kanyang balat, hinarangan ang susunod na atake. Hindi mo siya kaya ng mag-isa, sigaw ni Matsing. Ngumiti si Pedro kahit sugatan. Hindi ako nag-iisa. Ang tatlong bato sa isang iglap, kinuha niya ang asul at puting bato. Tumayo siya sa gitna ng plaza. Ang hangin ay umiikot at biglang bumukas ang langit. Mundo, pakinggan mo ako, sigaw ni Pedro. Ang tatlong bato ay sabay-sabay kumislap. Ang berde para sa kalikasan, ang asul para sa karagatan, at ang puti para sa kalinisan ng puso. Sumigaw si Samar, walang sino man ang makakapigil sa akin. Ngunit huli na. Pumulandit ang liwanag mula sa mga bato, bumalot sa buong bayan, at sinipsip ang lahat ng dilim. Sa pagbabalik ng liwanag, nang magising si Pedro, nasa gitna siya ng plaza. Maliwanag na uli ang paligid. Ang mga tao'y nagising mula sa mahaba nilang pagkakatulog, nag-iyakan at nagpasalamat. Salamat, binata, sabi ng isang matandang babae. Iniligtas mo kami sa aming sariling takot. Lumapit si Matsing at Pagong. Natapos na, Pedro, sabi ni Pagong, nakangiti. Pero umiling si Pedro. Hindi pa. Marami pang dilim sa mundong to, sa puso ng tao, sa mga lihim ng kalikasan. Pero alam ko na ngayon kung anong dapat kong gawin. Lumapit ang diwata, dala ang ngiti.
Ikaw ang bagong bantay ng liwanag, Pedro. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang puso mo lang, yan ang tunay na sandata. Ngumiti si Pedro, kung ganon, simula pa lang pala ito. Ang simula ng panibagong araw. Sa bundok ng silangan, muling nagpatuloy ang buhay. Si Matsing ay nagturo ng mga aral sa mga batang hayop. Si Pagong ay nagbukas ng maliit na hardin kung saan libre ang pagkain para sa lahat. At si Pedro naglakbay sa iba't ibang lugar, dala ang 3 bato upang hanapin ang mga puso na nilamon ng kadiliman. At sa tuwing lulubog ang araw, maririnig sa hangin ang mga salitang, ang liwanag ay hindi hinahanap sa langit, kundi sa loob ng puso ng taong naniniwala. Ang kabutihan ay hindi nangangahulugang kawalan ng kasamaan, kundi ang kakayahang manatiling tapat sa tama kahit napapaligiran ng dilim. Sa bawat dilim ng ating buhay, laging may liwanag na naghihintay. Tulad ni na Pedro, Matsing at Pagong, matutong maniwala kahit walang kasiguraduhan, sapagkat minsan ang mga taong simpleng tumutulong, sila ang tunay na bayani ng mundong puno ng hiwaga. Maraming salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share kung nagustuhan mo ang ating kwentong pampatulog. Hanggang sa susunod na gabi ng mahika, aral at panaginip. Magandang gabi at naway makatulog kang may ngiti sa iyong puso.